Hallelujah. Mga kapatid, sa pagkakataong ito ay nais kong hallelujah, hilingin sa inyo unang-una sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus na ihandog natin ang isang panalangin sa Diyos kung paano niya pagyayamanin ang pagkakataong ito, ang panahong ito na nilaya niya sa atin. It is not by might or by power, it's by the grace of God. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti, kailanman hindi siya magkukulang. Ang biyaya niya ay sapat. Kung titingin tayo sa ating mga sarili, magkakaroon tayo ng mga pag-aagam-agam. Datapwat, titingin tayo ngayon sa dakilang biyaya ng Diyos. Tayo dumulig sa manalangin, mga kapatid. Glory to God. Hallelujah. O Ama, Ikaw ang siyang nakakatalastas ng lahat ng mga bagay. Ama, mula pa lamang sa pasimula, na wala pang nalilikhang anumang mga bagay, nakita mo na po, Ama, ang araw na ito. And you have prepared, O God. Amen. Kailan naman na hindi ka nagkulang, Ama, sa amin. Ang biyaya mo'y sapat, sagana. Maring we see blessings in disguise because we are so limited. But then again, O God, You are the one who opened the eyes of our faith. If the storms come, we will fly above the storm. Hallelujah. We dedicate this moment to You, O God. Bless us, O God. Hallelujah. Let the fountain of life flow. Hallelujah. The rivers of everlasting joy, O God. Ama, ihanda mo ang aming mga puso. At i-bless mo, Ama, ang panahong ito, ang mga babasa o pagbigkas ng bawat bahagi ng mga salita na aming babasahin buhat sa iyo, Ama. Ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Oh God, there are so many people reading the Scripture today. They are going to Bible schools and everything. They use so much dictionaries and everything, translations. But God, what we need now is the power of the Holy Ghost. Outpouring, blessing us, O God. At Ama, kung mayroong mga bagay na dapat na alisin sa aming mga kaisipan, na humahad lang sa iyong malayang pagkilos, mga pangangatwiran bilang tao, mga pangangatwiran sa iyong mga salita, wala nawang nasumpong ang puso at isipan ngayon, Ama, na may mga resistance sa mga bagay na ito, Ama. Sapagkat kailanman ang iyong mga salita ay mananatiling totoo. Kami ay pabago-bago. Ang aming damdamin ay pabago-bago. Ang aming kaisipan ay pabago-bago. Tatapot, Ama, ang binhi, ang salita na ipinagkaloob mo sa amin, na itinanim mo sa aming mga puso, kailanman hindi magbabago. It will be the same. It will be life. Hallelujah. O Ama, maraming salamat sa iyo sa oras na ito, Ama. Hallelujah. Amen and amen. Buksan po natin mga banal na kasulatan, mga kapatid. Tutuloy po natin yung Bible study kahapon. Ating pupuntahan ng Colossians chapter 4. Colossians chapter 4. Babaybayin po natin ang ilang mga talata dito, mga kapatid. Praise God. Babasahin ko po sa English translation, mga kapatid. Hallelujah. Pasimula pa sa unang talata, sabi po dito, Masters, give unto your servant that which is just and equal, knowing that ye also have a master in heaven. Continue in prayer and watch in the
same with thanksgiving. Continue in prayer. Remember, take note of that, mga kapatid. And watch in the same with thanksgiving. Withal, praying also for us. St. Paul emphasizing praying also for us. We need to pray for each one, that God would open unto us a door of utterance. Sino nagbubukas ng pinto, mga kapatid? Upang magkaroon tayo ng pagkakataong mangusap to speak the mystery of Christ. Hindi ito magaang na bagay. This is a very great thing. It's a very great thing. Hallelujah. For which I am also in bonds, that I may make it manifest as I ought to speak. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Redeeming the time. A very important element is time. Mamaya ay pupuntahan natin ito, mga kapatid. Lest your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. That is a great responsibility, mga kapatid. It should not be taken lightly. It should be taken with all carefulness, with all diligence, and especially with all love. All my state shall Tychicus declare unto you. You see, mababasa natin sunod-sunod dito ang ilang mga karakter ng mga tao na mananampalataya na nagde-declare. Every Christian should be declaring something. Their life is declaring something. If you are in a wrong place and you claim to be a Christian, and you said that I am saved, I am blessed, and you are in a wrong place, there is something very wrong. That's right. Dinadaya mo ang iyong sarili. Who is a beloved brother and a faithful minister and fellow servant in the Lord, whom I have sent unto you for the same purpose, that he might know your estate and comfort your hearts. Anong gagawin niya? Alamin ang kalagayan at i-comfort sila, mga kapatid. That is what should we do one to another. 9, with Onesimus, a faithful and beloved brother. Ang gaganda ng mga declaration. Idinideclare ni Paul ang mga mananampalataya, one by one. Because their life is an evidence of grace. Amen. Amen. Who is one of you? Ang sarap marinig na, who is one of you? A faithful servant. Yung matatanggap mo yung ganong pananalita, hindi ikaw nagsasabi. Hindi ikaw, not the person himself, but somebody else is testifying. They shall make known unto you all things which are done here. Lagi pala tayo magbabalita. Hindi tayo magkukwenta ng kung ano-ano. Ang ganda dun. Ang binabalita natin, yung mga bagay ng sanlibutan, it is awkward for a Christian. Verse 10. Aristarchus, my fellow prisoner, salute you. Amen. Ang gaganda ng mga binibigas ng kapatid natin dito. And Mark, sister's son to Barnabas, touching whom ye receive commandment, if he come unto you, receive him. And Jesus, which is called Justus, who are of the circumcision. These only are my fellow workers unto the kingdom of God. These only are my fellow workers unto the kingdom of God, which
have been a comfort unto me. Comfort unto me. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, salute you always, laboring fervently for you in prayer, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po makakaupo mga kapatid. Ang pamagat po ng exhortation ay labor in prayer. Labor in prayer, hindi lang yung basta labor in prayer na makapag-pray ka ng 8:30, makapag-pray ka pag gising ng umaga, makapag-pray ka bago kumain, makapag-pray ka bago matulog. Ang description ni Saint Paul ay laboring fervently. What would be the motive? If you will dedicate yourself in prayer, kailangan makita mong malinaw kung bakit ka mananalangin. Kailangan makita mong malinaw kung ano yung kalooban ng Diyos, bakit ka mananalangin. Mga kapatid, my prayer, personally as a person, is not for you to be perfect in this world. In the things of this world. Because all the things of this world will pass away. No matter what labor you do here on earth, no matter how much you achieve here on earth, no matter how, if you build yourself a 3-story house, it will all perish away. Nothing in this world will stay permanently. The only thing that will stay permanently is the love of God for you. That's right. Para nakakayang sabihin mga kapatid, hindi lang para, totoong nakakayang sabihin na mahal ko ang Diyos. But what is the element of love? Ano yung unang-unang salita na dumarating sa isip nyo tungkol sa pag-ibig? Mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo na I love you, but you're always not in the house. I love you, but you're always talking to somebody else. I love you, but you don't care what's happening to your children. So what is the spelling of love for a child? Ano ang spelling ng love para sa isang bata? Right, sister? T-I-M-E. Kahit ilang libo mong sabing mahal mo ang anak mo, but you don't have time, the child won't understand you. And the child won't believe. Ngayon, sabihin natin mahal na mahal natin ang Diyos. Sabihin natin, tayo nakakalam niyan. Nobody can judge you. But you yourself, you can judge yourself. If you are a true believer, hindi mo dadayain ang sarili mo. Hindi mo papaniwalaan ang sarili mo na mahal ko ang Diyos. How much time do you spend for God? Kailangan ba mag-labor ang isang mananampalataya? Right. But take time, sit down, evaluate, think of your 24 hours a day. A true Christian will be guarding his seconds, his minutes, his hours, his days, his weeks, his months, his years. The enemy is very tricky. Napakatusok. Wala pang masyadong yung attraction ng ang sa mundo noon, nung panahon ni Eva.
Pero yung deceit, naganap doon. Ngayon, subukan mo magbasa ng Bible sa computer. Tapos mag-open ka ng Facebook. Pagsabayin mo. Tingnan mo kung gano'ng karaming sandali ang ilalaan mo sa Bible, ikumpara mo sa Facebook. Orasan mo. And time won't lie. So ngayon, gaano natin kamahal ang Diyos? Napakabuti ng Diyos. Napakaraming pagpapala. Hindi na natin kayang bilangin ang pagpapalang tinanggap natin sa Diyos. Pero yung panahon natin sa Diyos, bilang na bilang. Praise God. Alam niyo po mga kapatid, it's regardless we are brother or sister, laging merong kaluluwa na inilaan ng Diyos para makarinig ng katotohanan na ikaw yung gagamitin ng Diyos na alulod. And what would you share to this person? How would you tell this person na I really love God? And the truth is, kung ano yung babahagi mo, it will determine the measure nung sinasabi kung gaano mo kamahal ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman nakakayang sabihin na hindi ko pa masyadong nauunawaan yan. Pero una ang Diyos, sinisikap ko. Pwede mo namang sabihin ganun kung hindi mo masagot eh. Pwede mo naman sabihin na uunawaan mo yung katotohanan, pero hindi mo pa ganun kayang ilatag, ibahagi. Pwede mo sabihin, pero ang nakakayang sabihin, kulang ka sa panahon sa Diyos, kulang ka panahon sa salita, kulang ang panahon sa mensahe, yun ang nakakayang sabihin. And then, professing that you are a true believer. Alam niyo po, nung nagsishare kami sa kitchen isang beses, dumating sa pagkakataon na yun, yung kaisipan na patungkol sa experience ng prophet na sinasabi niya, let me talk with the person, and in 3 minutes I will tell you if this person is filled with the Holy Ghost. Inisip ko, paano? Ano yung sa technical things? Alam ni pastor kasi nagagawa siya ng makina. Gumagamit ng vernier caliper. Alam niyo ba kung gaano ka-precise ang vernier caliper? 0.00, ano pa pastor? 0.001. Yung measuring instrument na yun. And if you use it, it will tell the truth. And when Brother Branham is talking to a person, how can he say with precision that this person is filled with the Holy Ghost? Ang daling sabihin, naniniwala ako sa Panginoong Jesus. Jesus Christ is my Lord. I read the Bible from cover to cover 3 times a year. But it doesn't mean that you are filled with the Holy Ghost. And what is the standard of the prophet? Bakit niya sinabi na parang niya malalaman na puspos ng banal na espiritu ng tao na ito? Ang taong puspos ng banal na espiritu, he will not stay only a receiver. He will be a giver. Because from him, a fount will come. This is not a one-way communication. Ang dalawang tao na puspos ng banal na espiritu, it will not be a one-way. Kaya sa Bible study natin, anong laging ang panyaya ng pastor?
Mag-share kayo, magtanong kayo. Alam nyo ba na that is a measuring rod? Kung wala kang may share, wala kang may tanong, anong meron ka? Anong bukalang tinataglay mo? Hindi tayo nagpapatalinuhan, hindi tayo nagpaparami ng nalalaman. Hindi, wala pa tayong alam. Lahat ng bagay na meron tayo ngayon, it is by God. I am what I am because of the grace of God. Sabi ni Saint Paul. Walang makapagmamalaki sa atin. Pero alam natin ang ating kalagayan. Are you laboring? And if you labor, do you labor fervently? And if you labor fervently, what is your purpose why you labor? Are you laboring for the riches of this world? Or are you laboring now for the upcoming caught up? Para bang pagpa-kuya-kuya-kuy ka lang, parang iniisip mo na hindi pa darating ngayon ang Panginoon. Ay, hindi pa darating bukas ang Panginoon. Ay, hindi pa darating sa isang linggo. Hindi pa darating sa isang buwan. Siguro mga 10 taon pa. Kaya pwede pa. Let's enjoy life. Alam niyo mga kapatid, yung uri ng kagalakang naranasan ng isang manampalataya kapag nakakarinig siya ng salita ng Diyos, hindi may pagpapalit sa kahit anong bagay sa mundong ito. Praise God. Kung nasaan ang bagong katay, nandun ang agila. Kapag ka kumakain ng bulok, hindi agila yan. Nasaan ka kapag nagkakatay ang Panginoon ng sariwang karne? Praise God. Hallelujah. Hayaan niyo pong i-check ko itong isang praise God. So mga kapatid, sa bawat isa sa atin, laging may nakaabang. May iniaabang ang Diyos na pintuan. And we have the responsibility to speak. Whenever a soul comes to you, and you can't say yung kailangan ng kaluluwa na yun, bakit dadalhin sa iyo ng Diyos yung kaluluwa na yun? Ikaw na nakatanggap ng salita. You ought to speak. Kailangan mong mangusap, kailangan mong magsalita. But if you are not redeeming the time, what can you tell? Hindi mo iniingatan yung panahon mo, hindi mo iniingatan ang bawat sandali ng iyong buhay. Hindi mo binabantayan ang oras mo. Na ninanakaw pala ng kaaway. Anong biyaya ang babalong o dadaloy buwat sa iyo papunta dito sa kaluluwa na ito? Anong pagpapala kung pinababayaan mo na nakawin ng kaaway ang iyong panahon? Anong seasoning meron ang pananalita mo? Anong alat ang tinataglay ng iyong pangungusap? This should be the words that coming out from you. Merong ginagawa doon sa kausap mo. Yung buhay, nakikita niya, unti-unti niyang natatanggap yung buhay. At pag nasa kanya na yung mga salita na narinig sa'yo, it will preserve life. Ipe-preserve niya yung buhay. At magkakaroon ka ng kalayaan. Hindi ka mag-iisip, hindi ka mag-aalala. Katulad na nabanggit ng ating mahal na kapatid, na huwag kayong mag-iisip na sasabihin ninyo. Hindi ibig sabihin, hindi mo alam. Kundi doon mo lang malalaman sa oras na yun.
Dahil iningatan mo, ang panahon mo, ang oras mo, iningatan mo, inihandog mo sa Diyos, sa panahon na magbabahagi ka na, meron ng kaluluwang dinala ang Panginoong Diyos sa iyo, hindi ka na mag-iisip ng sasabihin mo. Because it is already there. The Word is in you. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So itong kaluluwang ito, makakasumpong siya ng biyaya sa iyo. Amen. So why we will labor fervently? Bakit tayo magsisikap? Anong pinagsisikapan natin? Tandaan natin mga kapatid, lahat ng bagay na meron tayo ngayon, at ang buhay na ito na meron tayo ngayon, pansamantala lang. It is very short. Life is very short. Ang sabi na iba, that's why life is very short. Let's make the most of it. Tara na! Halika na! Sayang yung oras, Sayang. Halika na. Marami pa tayong magagawa. Talagang sayang oras pag doon ka napunta. Pero pag napunta ka sa gawain ng Diyos, napunta ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, napunta ka sa pagsamba sa Diyos, hindi sayang ang oras mo, hindi ka nanakawan ng kaway. Praise God. Hallelujah. Sabi doon sa last verse na binasa natin, that we may that we may stand perfect and complete in all the will of God. Kaya natin gagawin mga kapatid ang pagsisikap sa panalangin. Dahil ang desire natin sa mga kapatid natin ay perfection. Because kahit sino man sa atin, hindi natin kaya maging perfect. Bakit kapag ka nagsishare yung isang ginagamit ng Diyos, parang hindi maubos yung sasabihin niya? Kasi yung sinasabi na, we are enriched with all utterance. How can you be enriched with all utterance if you don't have time? Sabi nga what is love without time? What is love without time? Paano natin sasabihin, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal natin ang Diyos? Hallelujah. Lahat ng mga pangako ng Diyos, mga kapatid, lahat ng mga pangako ng Diyos, tutuparin niya. Pero, the bottom line is, gusto mo ba? Kung gusto mo, yung buhay mo, magsasabi na gusto mo. Hahanapin mo. Hindi ka masusumpungan sa maling lugar. Hindi ka masusumpungan na ginagamit mo ng mali ang iyong panahon. Hindi ka masusumpungan ginagamit mo ng mali yung mga blessing na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Lahat ay ihahandog mo sa Kanya. Napakabuti ng Diyos sa atin, mga kapatid. Na-inspire ako, mga kapatid, sa unang-unang dumating sa akin sa paghahanda ng bagay na ito. Although wala akong schedule, mga kapatid, ay tinitingnan ko yung mga pangyayari dito sa loob ng church. Tinitingnan ko yung mga sharing natin, yung mga pag-aaral natin. Katulad ng sinabi kahapon, pagpunta mo ng church, kung wala kang dala, hindi dapat kang umuwi na wala ka pa rin dala. Right. Dapat pagpunta mo sa church, marami kang dala-dala pa uwi. Hindi magkasya sa rep. Yung bang, my God shall supply all my needs.
according to His riches and His glory. Pinapayaman tayo ng Diyos kada punta natin dito. Mayayaman tayo. Yung kayamanan na yan, kailangan ibahagi natin. Ako mga kapatid, hinihingi ko ang inyong mga pananalangin. Dahil pagpunta ko doon mga kapatid, hindi lamang mga churchgoer yung makakausap ko. At hindi ko kaya. Dito nga, kung maaari, one-on-one ko yung nakakatandaan nating kapatid. Doon sa mga ibang bagay na hindi ko pa nauunawaan. Dahil kaya lang, may trabaho, may pasok. Uuwi ka, ikaw ang maglalaba, ikaw ang magluluto. Wala tayo sa Pilipinas. Na meron tayong asawa na gagawa ng lahat ng mga bagay na yan. Pero, hanggat maaari, alam niyo ba, madalas kong sabihin kay pastor na, Pastor, pag-usapan nga natin ito. Pero kahit ilang beses ko sabihin yun, yung panahon. Kaya pagpunta dito mga kapatid, samantalahin natin. Samantalahin natin. Si Brother Manny, ngayon nag-iisip na yun ng gawain dito. Kahapon, iniisip niya na yung Bible study dito. Pag wala na tayo dito sa Qatar, gagamitin na tayo ng Diyos sa ibang dako. Paano na kung pinabayaan mo yung panahon? Napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ay buhay. Ito ay pagpapala. Iipunin ito ng Diyos sa atin para kapag dinala tayo sa ibang dako, binuksan niya yung mga pinto ng utterance. Malaya tayong makakapagsalita kasi nandun na. Pero kung wala, umuwi ka, wala kang nadala-dala, pauwi, kung ano yung suot mo, kung ano yung meron ka, yung pa rin, paano pagdating ng panahon? Paano mo sasabihin ang katotohanan sa iyong kapatid, sa laman, sa iyong magulang, sa iyong kaibigan? Baka mangyari doon, katulad doon nangyari kay Eva, lest we die. Sinabi na, surely. Ngayon, anong gagawin natin ngayon? Yung mahalaga yung ngayon. Past is past. It is already done. And we can start now. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Doon lamang po inatid ng Diyos yung